Nancy, bakit ka na naman tulala dyan? Ihagis mo. Anong tinatanga-tanga mo dyan? Sana hindi ko siya tamaan. Ang susunod. Opo. Opo. Matrona, sobrang sakit po ng tiyan ko. Mukhang hindi ko na po kaya. Gusto ko po sanang magpaalam muna. Magpaalam. May karapatan ba kayong mga hamak na magpaalam? Sobrang sama po ng pakiramdam ko. Kung pipilitin ko po, baka makaabala lang ako sa trabaho. Nagdadahilan lang yan para tumakas sa trabaho. Paalisin mo yan, nakakasira ng araw. Salamat po, matron. Ay, sino ka ba? Tinatakot mo ba ako? Ginoo, may gusto po akong pag-usapan natin. Pag-usapan? Sa akin. Saan ka nanggaling? Anong kailangan mo? Gamot para sa sugat. Baliw ka na ba? Kapag nalaman nila ang tungkol dyan, pupugutan tayo ng ulo. Itong suklay ay purong pilak. May halaga itong di bababa sa 5 tael. 5 tael na pilak, sapat na para makabili kayo ng lupa sa labas ng palasyo. Ako, tagatapon lang ako ng mga tira-tirang gamot. Kahit tagatapon may makukuha ka pa ring tirang gamot. Mga boteng natapon habang nanggagamot. Mga pulbos na gamot na hindi naubos. Kung kaunti lang ang mawawala, sino ang makakaalam? Matapang ka ring bata ka. Isa lang ang tanong ko sa inyo, Ginoo. Gagawin niyo o hindi? Ibigay mo sa akin yan. Bumalik ka rito bukas sa ganitong oras. Tandaan mo, kapag nagkaproblema, hindi mo ako nakita. Kung tutuparin mo ang usapan, hindi ako magsasalita kahit isang salita. Kunin mo. Ito. Ito lang. Umalis ka na. Huwag ka nang babalik para hanapin ako. Ginoo, wala akong alam, at huwag ka na ring magtanong. Tigil. Saan ka galing? Ma'am, masama pa rin po ang pakiramdam ng tiyan ko. Kumuha po ako ng halamang gamot. Lesiu, isang alipin sa palasyo ng Yeting. Kailan pa naging ganito kaselan? Nagkakasakit pero hindi basta naghihintay. Marunong ka pa palang maghanap ng gamot. Alipin. Natakot po akong mapabayaan ang aking mga gawain. Ang galing mo namang magsalita. Aray. Tumingala ka. Tingnan mo nga ang itsura mo. Wala ka talagang silbi. Bumalik ka na at magtrabaho. Opo. Nakuha ko na rin sa wakas. Nakuha ko na ang gamot. Kung kaya mo pang gumalaw, ikaw na lang ang maglagay sa sarili mo. Mabutit nakuha mo. Sandali. Ako si Xian Li. Xian Li. 3 taon na ang nakalipas. Ang prinsipeng namuno sa hukbo ay nagngangalang Xian Li rin. Ako nga. Impossible. Hindi ba't namatay ka na sa digmaan? Gusto nila akong mamatay. Pero buhay pa ako. Kaya ang nakakulong sa balon ay hindi talaga isang pinatalsik na emperatris. Nagsisinungaling lang ang mga tao sa palasyo. Ngayon, masyado ka ng maraming alam. Hay, hindi ko sinasadya. Alam ko. Mula pa noong unang beses kang nagdala ng siopao. Alam ko na. Simula ngayong gabi, kung gusto mo pang mabuhay, huwag ka nang babalik pa. Mama Zhao. Nakita niya.
Nancy, saan ka ba nanggaling kagabi? Bakit ang putla-putla mo? Sa bagay, mukha nga siyang nakakita ng masama. Nancy, ikaw na. Nanginginig ang kamay mo. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Nananaginip po ako ng masam. Kung gayon, magising ka. Huwag mong isasala yang bato. Bakit parang wala sa sarili yan itong mga araw? Ewan, baka naman nasapian na talaga yan. Anong binabagl-bagl mo? Bato? Siya! Hinihintay niya bang mahulog ako? Nancy, bilisan mo na. Ano pang hinihintay mo dyan? Bumalik ka rito, sabi. Nancy, may sakit ka ba? Nakakatakot yang pamumutla mo. Wala to. Hindi ako makakain. Hindi ako pwedeng pumunta. Siguradong hinihintay niya ako. Nancy. Sabi ko na nga ba, may kakaiba sa kanya nitong mga nakaraang araw. Narito po. Mukhang matamlay ka nitong mga nakaraang araw, ah. Sa tingin ko, dahil yan sa magaspang na trabahong paghahagis ng bato, kaya ka napagod. Hindi po. Huwag kang matakot. Maunawain akong tao. Maawain ang kamahalan. Nangangamba siyang baka magkalat ng salot ang nasa loob ng balon kung magtatagal pa. At dumungis sa lupa. Mula ngayon, hindi na kailangang magbato pa. Hindi na magbabato. Kung ganoon, anong gagawin? May utos ang mahal na hari. Tuwing tanghali, magbuhos ng isang timba sa balon. Tubig na may apog. Tubig na may apog. Ano? May angal ka. Ma'am, tubig na may apog. Pero susunugin yan ang balat at laman ng tao. Lapastangan. Ang nasa balon ay isang makasalanan, isang dumi. Sino ang kinakaawaan mo? Ang trabahong ito ay tahimik at marangal. Ang Nancy ay ipinagkakatiwala ko na sayo. Isang timba bawat araw. Ikaw mismo ang magbubuhos nito. Huwag na huwag mong bibigin ang mahal na hari at ako. Hindi niya ako inuutusan. Gusto niyang ako mismo ang pumatay sa taong yon. Nakakapangilabot naman ang trabahong ito. Eve, mag-ingat ka, baka mapugutan ka ng ulo. Anong tinitingin-tingin niyo dyan? Magtrabaho na kayo. Tubig na may apog. Gusto niyang ako mismo ang pumatay sa kanya. Kung gagawin ko, siya ay. Kung hindi ko naman gagawin, hindi rin ako mabubuhay. Anong gagawin ko? Ano ba talaga ang dapat kong gawin? Hindi. Hindi ko siya hahayaang magtagumpay. Kahit na. Kailangan niyang malaman. Hindi pwedeng isang timbang may apog ang abutan niya. Kailangan kong ipaalam sa kanya. Nasaan ang papel, ang panulat? Kahit maliit na piraso lang, pwede na. Wala, paanong walang-wala? Pwedeng sulatan ang tela. Ngayong tanghali. Umalis ka na agad. Umalis ka na, mag-ingat ka. Si Yanli, kailangan mo itong makita. Ang pagpunta sa balon ngayon ay tiyak na kamatayan. Siguradong naghihintay na roon sa akin si Mama Zhao. Hindi pwede. Gusto niya lang na ako mismo ang mapahamak. Kailangan kong kumalma, siguradong may paraan. Anong pwedeng gamitin? Alam ko na. Gusto mo akong titigan. Sige, hahayaan kitang magsawa sa kakatitig. Nanexi, anong gagawin mo sa dala mong ulingan? Ewan, huwag mo siyang pansinin. Tagumpay o kabiguan. Ito na lang ang pagkakataon.
Sunog, sunog. Nasusunog ang bodega ng panggatong. May sunog nga, may sunog talaga. Tulong, patayin niyo ang apoy. Patayin ang apoy. Bilisan niyo pa, bilisan niyo pa. Kailangan kong maihatid to, kailangan. Bilis. Dali, may balon dito, kumuha kayo ng tubig. Bilisan mo naman, paparating na rito ang apoy. Tuyong balon, napakamalas. Halika, halika, lumabas kayo at buhatin ang mga tapayan. Ginang Zhao, ganito ka ba mamahala sa Cold Palace? Nagawa mo pang magdulot ng ganito kalaking sunog. Gonggong. Ako po, hindi ko rin po alam. Hindi mo alam paano kung kumalat ang apoy. Ilan ba ang ulo mo para mapugutan? Kalagkarin niyo siya. Huwag kang titingala, baka mapahamak ka. Alainan. Nagawa ko na ang lahat ng aking makakaya. Bago dumating ang bagong tagapamahala, walang sinuman ang pwedeng gumalagala. Manatili kayong lahat sa pwesto nyo. Kung makatakas siya, dapat ay may nangyayari na. Kung hindi ako makatakas, sa lugar na ito, mas nakakatakot pa kapag nasunog. Si Yan Li. Kung nandito ka pa, kahit gumawa ka lang ng ingay, umalis ka na ba? Ano iyon? Pag-aari niya ito. Hindi ka namatay. Nakatakas ka nga talaga. May sulat. Hilagang tarangkahan. Siya nga. Iyon si Tio Lee na nagbabantay sa hilagang tarangkahan. Hindi ka lang nag-iwan ng gamit para sa akin. Nag-iwan ka ng daan para sa akin. Si Yan Li. Gusto mong hanapin ko siya. Mula ngayon, kung aatras pa ako, wala na talaga akong babalikan pa. Mula ngayon, dito ka na magtatago. Nakataya na ang buhay ko. Ang bagong tagapamahala, mukhang mas mabait kaysa kay Ginang Zhao. Ako si Wang, mula ngayon, ako na ang mamamahala sa palasyong ito. Kaunti lang ang mga patakaran. Sumunod lang kayo. Simula ngayong araw, hahatiin ulit ang mga gawain. Hindi dehado ang mga masisipag kumilos. At sa mga maraming iniisip, huwag niyo akong sisisihin kung hindi ako magpakita ng awa. Opo. Nancy. Narito po, kailangang may maglinis ng mga nasira mula sa sunog. Simula ngayong araw, ikaw ang naatasang maghakot ng mga sunog na uling at basura papunta sa tambakan sa Hilaga. Iyan ang pinakamarumi at pinakamahirap na trabaho. Opo. Gawin mo ng maayos, huwag mo akong bibigin. Nancy, dahan-dahan lang sa pag-aayos. Huwag mong ibaon ang sarili mo. Alam ko. Tio Lee. Tio Lee. Anong kailangan mo? Ako. Leslie. Kung wala kang kailangan, lumayas ka.
Umaatungal ang itim na tigre sa gubat. Nakatago ang dragon sa kalaliman. Sino ang nagturo sa'yo niyan? Ineng. Alam mo ba na kapag basta-basta mong sinasabi ang 8 salitang yan ay? Alam ko. Pero pumunta pa rin ako. Anong sabi mo? Sino ka? Nasaan ang token? Heto. Totoo nga. Totoo nga. Ang kamahalan. Buhay pa ang kamahalan. Buhay pa ang kamahalan. Buhay. Kumusta na siya ngayon? Maayos lang ba siya? Noong una ko siyang nakita, nakakulong siya sa isang abandonadong balon. Malubha ang mga sugat niya. Pagkatapos, binigyan ko siya ng mainit na tinapay. Tapos nagpabili ako ng gamot para sa sugat. At pagkatapos noon, nagsiga ako para magbigay ng hudyat. Siguro nakaalis siya noong mga oras na iyon. Binibini, napakalaking utang na loob. Ako, si Ili, kasama ang 30,000 sundalo ng Jingbian sa ilalim ng kamahalan. Hinding-hindi ito malilimutan habang buhay. Tio Li, wag po kayong ganyan. Gusto ko lang malaman. Ligtas na ba ang kamahalan ngayon? Ligtas na siya. Nakaalis na ng palasyo ang kamahalan. At nakipagkita na sa mga tauhan natin. Kung ganoon, ano na ang susunod kong gagawin? Sabi ng kamahalan, ang pinakakailangan niya ngayon ay mga balita mula sa loob ng palasyo model. At ikaw ang isinuksok sa palasyo. Ang pinakamahalagang pako. Salamat, sabihin mo. Gagawin ko. Ang una. Bantayan mo ang bagong dating na Ginang Wang. Si Ginang Wang. Nais malaman ng kamahalan ang lahat tungkol sa kanya. Lalo na ang puting jade hairpin sa kanyang buhok. Kung anong disenyo ang nakaukit doon. At saka, kung nagsasalita ba siya habang tulog sa gabi? Pagsasalita habang tulog, hindi mo kailangang magtanong kung bakit. Dahil inutusan ka ng kamahalan na mag-imbestiga. Mayroon siyang sariling dahilan. Naiintindihan ko, paano kapag nalaman ko na ang impormasyon? Paano ko ito ipaparating sa iyo? Huwag mo akong hanapin. Ang sulat, ilagay mo sa ilalim ng puno sa pinakadulong silangan ng tapunan ng basura. Tuwing gabi, ako na mismo ang kukuha. CJ, sa mga susunod mong gagawin, protektahan mo muna ang iyong sarili. Kapag may nangyari sa iyo, mawawala ang mga mata ng kamahalan sa palasyo. Mag-iingat ako. Nakabalik ka na. Opo, Ginang. Pagod ka na, maghilamos ka muna at magpahinga. Kinilabutan si Nangxi. Salamat po, Ginang. Ang bait talaga ni Ginang Wang sa mga tao. Bawat isa ay may kanya-kanyang kapalaran. Kailangan mong mas alagaan si Dai. Tinititigan niya ako. Disenyo ng jade hairpin. Pagsasalita habang tulog. Para malaman ang dalawang iyan, kailangan kong mapalapit sa kanya. Pero hindi man lang ako makapasok sa kwarto niya. Kung gayon, hayaan mo siyang. Personal mo akong iniwan sa labas. Isang delikadong hakbang. Kailangan kong itaya ang lahat sa pagkakataong ito. Nababaliw na siya. Karapat-dapat lang po sa akin. Karapat-dapat lang po sa akin. Ikaw si Nancy, hindi ba? Tumayo ka na. Dahil naging pabaya ka. Huwag kang matutulog ngayong gabi. Diyan ka lumuhod sa pinto ko. Pag-isipan mong mabuti kung paano ka luluhod ng tama. Salamat po sa parusa. Nakatingin siya sa akin. Siguradong nakatingin siya sa akin. Hindi pa sapat, maghintay ka pa.
Mga talulot na magkakapatong. Puntas na may ngipin-ngipin. Hindi ito pangkaraniwang disenyo. Suanling. Suanling. Maayos naman ang pagkakaluhod niya. Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Mukhang alam mo na kung saan ka nagkamali. Sa susunod, maging mas alisto ka. Opo. Disenyo. Suanling. Kalahati ng buhay ko ang ipinalit ko para dito. Wala bang silbi ang mensaheng ipinadala ko? O may nangyari ba sa kanila? Ang pangalan ng bulaklak ay Yuming. Nagmula ito sa kanluraning rehiyon. Tanging sa tahanan lang ni Prince Duan ito matatagpuan. Ang Suanling ay personal na itinatag ng yumaong emperador. Ito ang sagisag ng lihim na bantay na Siksuaning. Wang. Isang taong inilagay ni Prince Duan sa palasyo. Kaya pala si Prince Duan. Ang abandonadong balon, ang bato, si Matron Zhao. Lahat ng ito ay gawa niya. Ang akala ko. Isang matron lang ang kailangan kong pag-ingatan. Hindi ko inakala na ang kalaban ko pala ay si Prince Duan. Magaling ang pagkakagawa. Hindi ako nag-iisa. Ito ang unang beses. Nanalo tayo sa unang pagkakataon. Anong nangyari? Bakit ang daming gwardiya dito? Kagabi may pumasok na magnanakaw sa palasyo. May nawawalang isang napakahalagang bagay. Lahat kayo bumalik sa inyong mga silid. Huwag kayong aalis at hintayin ang utos, hahalughugin ang bawat silid. Masusunod. Ako ang pakay nila. O nagkataon lang. Hindi nila mahahanap, hindi nila mahahanap. Itinaas ang sahig na kahoy. Pati ang unan ay sinira. Huwag palampasin ang mga siwang sa pader. Sa sobrang hirap kahit daga hindi pupunta rito. Ano naman ang maitatago sa kwartong ito? Tama na ang daldal, tara na. Nancy. Narito po ako. Napakagaling mo. Mama, hindi po maintindihan ang inyong lingkod. Hindi naiintindihan mo. May ilang mga daga kasi. Na sa tingin nila ay napakagaling nilang magtago. Nagtatago sila sa madidilim na sulok. At palihim na kinakain ang mga bagay na hindi sa kanila. Sa pag-aakalang walang sinumang nakakakita.
Hindi ko po maintindihan. Leslie. Okay lang kung hindi mo maintindihan. Hindi nagmamadaling hulihin ng magsasaka ang daga. Hindi dahil sa hindi niya ito mahuli. Gusto niyang hintayin itong tumaba pa. Para isahang bagsak na lang. May buti rin ang pagiging mangmang. Dahil kahit papaano, mas tatagal ang buhay mo. Alam na niya. Hindi niya ako hinuhuli. Dahil gusto niya akong gawing pain para sa kanya. Naging pain ako. Alam na niya. Kung hindi ko kukontakin ang kamahalan, para ko na rin siyang binulag. Pero kung ipagpapatuloy ko ang pakikipag-ugnayan, ako mismo ang maghahatid sa kanya sa kapahamakan. Hindi ako pwedeng mataranta. Ang mataranta ay nangangahulugang ipinapakita ko sa kanyang takot ako. Gusto niyang makita akong maguluhan. Pero hindi ako maguguluhan. Gusto mo akong maging pain. Sige, magiging pain ako. Ngunit sa huli, kung sino ang isda at kung sino ang kawil, ay hindi pa sigurado. Mula noong araw na hinalughog ang kwarto niya, nawala ang kaluluwa ko. Kung ikaw kaya hindi ka matatakot. Kung ikaw kaya hindi ka matatakot. Sa tingin ko tuwing nakikita niya si Mamang Wang nanlalambot ang mga tuhod niya. Nancy. Narito po. Malamig ang tubig, baka manigas ang kamay mo sa lamig. Salamat po, Mamang. Dahil gusto mong makita. Ipapakita ko sa iyo. Dali-dalian nyo. Ano pang binabagalan nyo? Sinong maglalakas loob na magtamad? Huwag na kayong umasang makakakain ngayong gabi. Ang baho. Ako ang isda. Alam ko nang ako ang pain. Hoy, ikaw dyan. Bilisan mo, huwag kang babagal-bagal. Opo. Aray. Nako, bakit ba ang lampa mo? Kasalanan ko po. Hindi ko po sinasadya. Tumayo ka na riyan at magtrabaho. Huwag kang umarte dyan. Ang bilis ng tibok ng puso ko. Parang lalabas na sa sobrang bilis. Tio Lee. Kailangan mo itong makita. Ito na naman ang amoy na to. Punasan mong mabuti ang mesa, maalikabok. Opo. Insenso para sa dasal. Talagang pinapaboran ka ni Mamang Wang nitong mga nakaraang araw. Dahil po sa kabutihang loob ni Mamang. Mamang ang sa apo. Palasyo sa silangan. Tigil. Malamig na ang tsaan na to. Dalhin mo to at palitan mo ng bago. Opo. Huwag panginginigin ang iyong kamay, dapat matatag ang puso ng isang tagapagsilbi ng tsaa. Tatatandaan ko po. Nakita niya kaya o hindi? Wala na akong pakialam, siguradong may problema sa Eastern Palace. Ang sakit ng tiyan ko. Pinakamataas na alerto sa Eastern Palace. Tio Lee, kailangan mo itong makita. Naipadala ko na ang sulat. Ang natitira na lang ay maghintay.
Nancy. Narito po. Gaano ka nakatagal dito sa Yeting Palace? Sagot po kay ma'am, halos 1 taon na po. Hindi na rin maikli ang 1 taon. Nakikita kong mabilis ka namang kumilos. Mukha ka ring tapat. Ang manatili rito sa Cold Palace ay isang malaking pag-aaksaya lang. Heto na. Hangal po ang inyong lingkod. Wala po akong alam gawin. Ang makapanatili sa tabi ni ma'am para magsilbi ay isa ng napakalaking biyaya. Ayaw ko pong umalis kahit saan. Gusto ko lang pong manatili sa tabi ni ma'am habang buhay para pagsilbihan kayo. Mukhang tapat ka ngang talaga, bata ka. Dahil ayaw mong umalis, dito ka na lang. Maraming salamat po, ma'am. Sige na, umalis ka na. Opo. Tama na naman ang taya ko. Pero hindi siya titigil. Ngayon, ang laundry bureau. Bukas, may iba na naman. Ang Cold Palace na ito ay pugad ng ahas. Siya ang pinakamakamandag na ahas. Wala sa abo. Wala sa mesa. Wala siyang iniiwang kahit ano. Nasaan ba talaga nakatago ang sikreto ng Eastern Palace? Kapag malapit na akong sumuko, darating na siguro ang pagkakataon. Ate Nancy, bilis, gising. Ma'am, may masamang nangyari. Anong nangyari? Bigla pong nilagnat ng mataas si ma'am. Sobrang init ng buong katawan niya, nakakatakot. At kung ano-ano ang sinasabi, hindi ko kayang bantayan siyang mag-isa. Natawag mo na ba ang manggagamot ng palasyo? Hindi pa, pinuntahan muna kita. Sumunod ka sa akin. Tingnan mo. Hindi naman siya ganito kanina. Ang init. Susi ng Eastern Palace. Hindi nila ito pwedeng mahanap. Nasa likod ng estatwa ni Badha. Anong sinasabi ni Momo Wang? Wala akong maintindihan ni isang salita. Bilisan mo, tawagin mo na ang manggagamot. Habang mas maaga, mas maganda. Opo. Susi ng Eastern Palace. May laman. Xuan Feng. Nancy. Ikaw. Hindi mo nga ako binigo. Malala ba ang lagnat ko? Nagustuhan mo ba ang palabas na ito? Sinadya mo ito. Siyempre, kung hindi gagawing mas kaakit-akit ang pain. Paanong kakagat ang isang maliit na daga na tulad mo? Magsalita ka, ano ang ipinapahanap sa iyo ni Xian Li? Kaya pala. Talo na talaga ako. Kung marunong ka, magsalita ka na ngayon. At hindi ka nagaanong mahihirapan. Kahit ano paman. Hindi ko pa rin siya pwedeng ipahamak. Magsalita ka, ano ang ipinapahanap sa iyo ni Xian Li? Momo, ano po ang sinasabi ninyo? Hindi po ba kayo ang nagpahanap sa akin ng susing ito? Anong sinasabi mo? Kayo po ay nagsasalita ng kung ano-ano dahil sa lagnat. Paulit-ulit po ninyong binabanggit ang susi. Sinabi niyo po na nasa likod ng imahen ng Bodha ang susi. Pinakuha niyo po ito sa akin para maitago ng maayos. Natakot lang po ako na baka malito na kayo dahil sa lagnat. At makalimutan niyo paggising niyo. Ma'am, nahanap na ang susi. Mahalaga po itong bagay na may kinalaman sa palasyo ng prinsipe. Itago niyo na po itong mabuti. Ganoon ba? Bakit hindi ko matandaan na sinabi ko ang mga iyan? Kasi po nilalagnat kayo at nalilito. Kaya naman po hindi niyo maalala. Nancy. Ang lakas ng loob mo.
Sumusunod lang po ako sa utos. Mamang narito na po ang manggagamot. Matalino ka. Ngunit ang matatalino ay karaniwang hindi nagtatagal sa mundo. Tignan na lang natin. Ang sakit ng ulo ko. Nakaligtas na naman. Sa iyo lahat ng bulok na kahoy at maruruming balde sa mga guho. Huwag kang kakain hanggat hindi mo natatapos. Sabi ni Ma'am, wala kang tubig ngayong araw. Opo. Bakit hindi ka nagmamakaawa? Inaamin ko po ang aking pagkakamali. Ano ang pagkakamali mo? Ako po'y sadyang mahina ang pag-iisip. Ipagpatuloy mo. Hanggang sa pagsikat ng araw. Matigas ka pala talaga. Tignan natin kung hanggang kailan ka tatagal. Kaya ko pong tiisin. Gusto mo akong wasakin. Pero habang hindi ako bumabagsak, mas lalo kang natatakot sa akin. Hanggat ako'y nananatiling buhay, ako ang magiging tinik sa lalamunan mo. Susie. Xuanfeng. Tiyoli kamahalan. Kailangan ninyong maintindihan. Nanginginig ang kamay sa pagsasalin. Opo. Ito ba ang tinatawag mong malinis? Lilinisin ko po ulit. Makakain din to. Kainin mo. Salamat po sa bigay ninyo, Ginang. Tiisin mo. Habang mas masakit, lalong hindi ka pwedeng bumagsak. Mali, masyadong magaan. Kamahalan. Umalis na sa pugad ang itim na phoenix. Mas mahalaga ang mapa ng emperador. Tiyak na itinago ni Ginang Wang ang mapa malapit sa kanyang katawan. Isang lugar na hindi kayang sirain ng tubig at apoy. Itigil ang paghahanap. Gawin ang lahat para mabuhay. Itigil ang paghahanap. Naiintindihan ko. Alam mong nabisto na ako. Alam mo rin. Ginagamit ako ni Ginang Wang bilang pain. Kaya ayaw mong mag-imbestiga pa ako. Gusto mong tuluyan akong maging isang duwag na walang silbi. Kapag wala na akong silbi, saka lang siya magiging kampante. Kapag naging kampante na siya, saka ka palang makakagawa ng susunod na hakbang. Isa itong hayagang pakana. CJ. Mula ngayon, aarte ako para sa kanya. Nararapat lang sa akin. Nararapat lang sa akin. Bulag ka ba? Hay, hindi ko po sinasadya. Hindi ko po nakita. Ginang, nagkamali po ako. Hindi ko na po ulitin. Nakikiusap po ako, patawarin niyo na ako. Nakikiusap po ako, patawarin niyo ako. Umalis ka. Bakit parang wala siya sa sarili nitong mga nakaraang araw? Baka nabaliw na siya sa takot dahil sa matandang tagapagsilbi. Ito ang nararapat.
Sunog, sunog. Imperial Study. Di ba't doon nagtatrabaho ang kamahalan? May sunog sa palasyo. Sa Imperial Study. Parating na. Kumain ka na. Hindi aksidente ang sunog sa Imperial Study. Sa wakas, kumilos ka na rin. Ngayong gabi, malalaman na kung sino ang mananalo sa larong ito. Nancy. Narito po. Pumunta ka. Linisin mo ang maliit na prayer hall sa likod. Opo. Ganitong oras ng gabi. Bakit dito pa? Marka ng scroll. Mapa. Hindi niya ako inutusan para maglinis. Gusto niya lang akong paalisin. Siguradong nasa malapit lang siya. Ah! Sugod. Sugod. Hindi siya ang pakay nila. Inaakit lang nila siya. Para siya mismo ang magbunyag kung nasaan ang mapa. Hindi pa sapat. Nagsimula na ang apoy. Hindi. Isang lugar na hindi kayang sirain ng tubig o apoy. Nasa balon ang mapa. Ah! Tio Lee. Kunin ang kahon. Nakuha na. Hindi. Ah! Ugh. Ah! Ah! Isama niyo siya at umalis na. Ako na. Binibini, gising ka na. Ako, nasaan ako? Sa bakuran ng labahan. Natakot ka kaya kahinimatay. Mabuti na lang at nakaligtas ka. Ako. Mama Wang, huwag kang matakot, tapos na. May darating mamaya para magtanong sa'yo. Sabihin mo lang ang totoo. Opo. Nasaan ka noong may nangyari sa Cold Palace kagabi? Inutusan po akong maglinis sa dasalan sa likod. May nakita ka ba? Apoy lang po. At mga anino. Natakot po ako. Kaya wala na po akong natatandaan. Paano nawala si Mama Wang? Hindi ko po alam. Hinimatay po ako. Kung gayon, isa ka lang palang alipin na pinarusahan. Na napasubo sa gulo. Opo, hamak lamang po ako. Sinwerte lang na nabuhay. Isinara na ang Cold Palace. Ituturing itong away ng mga magnanakaw sa labas. Ang mga tao sa loob ay ililipat sa iba. Kayo na po ang bahala, Ginoo. Labis ang iyong pagkatakot. Huwag ka munang gagawa ng mabibigat na gawain. Pumunta ka sa hardin ng mga halamang gamot sa Imperial Garden. Kakaunti ang tao roon at tahimik.
Salamat po sa inyong kabaitan, Ginoo. Nakalabas na talaga ako. Nanalo ako. Nanalo tayo sa unang laban. Nakita ni Nangsi ang tipaklong na damo na naghahatid ng mensahe. Dumating ka na. Maayos na si Tio Li. Nagsimula nang magsalita si Wang Shai. Nagtagumpay ang pain. Oras na para maglayag sa karagatan. Tahimik na naghihintay sa pag-ihip ng hangin. Manatili kang buhay, hintayin mo ako. Hihintayin ko ang pagbabalik mo. Ayos lang si Tio Li. Nagsalita na si Yaya Wang. Ang pinakapanganib na piyesa ay inalis mo na rin. Pero hindi pa tapos ang lahat ng ito. Nandyan pa rin si Prinsipe Duan. Ang laro sa loob ng palasyo ay malayo pa sa katapusan. Pero hindi na ako ang dating Nangsi. Ako si Xian Li, isang patalim na nakatago sa kaibuturan ng palasyo. Ang bago kong buhay ay nagsisimula pa lang.